Wala talagang kadala-dala o walang sawa ang paggawa ng fake news, propaganda para lang makasira at sumira sa mga tao, lalo na sa ating gobyerno. Alam niyo kung bakit ko sinasabi ito? May bago na naman pong pinapuputok, itong pinaputok na sablay na naman. Kumbaga sa loses ang putok supot. Itong si Maharlika at saka yung Kati Binag. Sino ba yung Kating yan? Abay, nagchismisan lang silang dalawa. Sinisiraan na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Wala namang video. Walang malinaw na ebidensya tungkol sa kailang sinasabi sa paggamit umano ng bawal na gamot o illegal drugs. Chismisan lang. Sabi ko naman sa inyo, ito si Maharlika, pagka natulog ito't na naginip, kung ano na panaginipan ito, iko-content niya kinabukasan. Ito nag-interview lang ng isang nagngangalang Kati. Pinaniwalaan na niya, kwento. Alam nyo, ang testigo, yan po'y sinusuring mabuti kung ano ang pagkatao. Ano ba ang pagkatao niyan? Yan ba'y malinis? Yan ba'y paniniwalaan? Yan ba'y matibay na testigo? Pero kung chismis lang, puro verbal, puro hearsay, wala po yan. Usapang lasing yan. Usapang intriga lang. Usapang chismis lang. Kaya alam nyo, kahit chismis, pero kung pinapangalanan nyo isang tao, meron kayong pananagutan. Di ba? Pag walang ebidensya, puro chismis lang, paninira lang yan. Yan po'y panibagong paninira at panibagong kaso. Abay, walang kadala-dala. Palagay ko hindi na normal talaga itong mga taong ito. Ang dami ng kaso sa Amerika at dito sa Pilipinas, patong-patong na, ay patuloy pa rin ang paninira. Baka akala niya ay makakawala sila dyan. Ako, yan pong paninira ay makakasira sa inyong pagkatao. Pag ang ginawa ang trabaho mo o negosyo mo, maghanap buhay may manira ng tao, makakasira yan sa iyong pagkatao. Kaya itong patuloy na ginagawang ito ng vlogger na anti-Marcos, na alam naman natin kung bakit siya naging anti-Marcos, mukhang hindi yata nakakuha ng posisyon o hindi nabigyan ng trabaho sa gobyerno. Bumanat na ng below the belt. Pagkatapos niyang siraan si Pangulong Marcos, tapos pumalpak naman sa video na hindi naman talaga si Pangulong Marcos yun, sabi ng mga eksperto sa NBI. Ngayon, ang kanilang idinidiin naman si First Lady. So, walang tigil, walang sawa sa copy fake news. Walang sawa sa paninira. Anong klaseng tao yan? Bakit naman kayong mga Pilipinong nanonood sa kanila at followers niya o viewers niya? Ano nang inyong nakukuha dyan? Puro fake news. Wala pa ba kayong, di ba kayo nagigising? Ginagamit kayo, niloloko kayo. Pinagkakakitaan lang kayo. Tapos naniniwala pa kayo, wala namang napatunayan kahit isa. Puro sablay. Kasi nga, bangungot. Panaginip, binangungot. Pag nanaginip, paggising, content na yung napanaginipan. Ano mangyayari doon? Talagang wala yun. Walang testigong matino, walang dokumentong matino, lahat walang record kasi panaginip lang. Di ba? Hindi naman lahat ng panaginip totoo. Marami panaginip, sablay. Marami panaginip, talagang walang mangyayari. Katulad yan, in-interview yung Kati, Binag na yan, sinasabing ganito, puro chismis lang man ang dala-dala. Wala namang pagpapatunay, di ba? So again, paninira na naman. So matapos niyang siraan ng personal si Pangulong Marcos, sumablay sila dahil hindi napatunayan, ngayon si First Lady naman ang kanilang sinisira. Ano ito? Si First Lady naman ay wala sa gobyerno. Alam ba nyo na ang First Lady hindi naman opisyal ng gobyerno? Yan po yung First Lady. Walang specific na posisyon. Ang unang ginang sa gobyerno, nasa batas yan. Maliban kung bibigyan ng trabaho o bibigyan ng posisyon, pero hindi naman. Ang ginagawa ng First Lady, tumutulong lang sa mga project na makakatulong sa presidente o sa taong bayan. Voluntary. Di ba? Bakit nyo pinipersonal? Sasabihin nyo, may kinalaman sa illegal drugs. Di ipakita nyo ang ebidensya. Dahil kung mananatiling chismis lang or hearsay lang, talaga malamang makasuhan na naman kayo. Kasi paninira yan. Naku, ikaw Maharlika. Ano nga ba talaga ito? Dapat sana pag isang araw pa, pero ngayon talakayin ko na pahapyaw. Alam nyo si Maharlika, kaya pwedeng maging Maharlikang pangkalawakan. Baka mawalan ito ng bansa.
kung totoo na ito ay American citizen na at pinagpalit na ang Pilipinas. Kasi ganun eh. Sa US, hindi ka naman pwede maging citizen doon kung hindi mo pagpapalit yun. Hindi naman papayag ang Amerika maging American citizen ka, tapos ikaw ay Pilipino pa rin. Dapat, iiwan mo na ang Pilipinas. Ano man ang meron sa Pilipinas, ayaw mo na dahil mapapalit ka na nga ng citizenship. So nangako ka na ikaw ay ayaw mo na sa Pilipinas, gusto mo maging American citizen. Di ba? So ibig sabihin, hindi ka na Pilipino kung ikaw ay American citizen. Pero kung under process pa yung pagiging American citizen mo, green card mo, pwedeng maapektuhan kapag nagputo ka ng mga kasong yan at napatunayang ikaw ay naninira. Kasi yung paninira sa isang tao o kung sino man, hindi po yan tatanggapin ng Estados Unidos. Gusto nila ay matinong mamamayan nila. Kung ikaw ay dating dayuhan, tapos gusto mong maging American citizen, dapat matino ka, wala kang record na ikaw ay naninira. Ay yung kanyang mga kaso, puro paninira eh. Puro fake news eh, baka maka-apekto. So pagka na-justify sa Estados Unidos na ang iyong ginagawa'y paninira, baka itakwil ka ng Amerika. Baka maapektuhan yung pagiging citizen mo dyan. Ay pag ikaw ay napatunayan ng Amerika na hindi ka karapat-dapat na maging Amerikana o American citizen at i-deport ka, saan ka dadalhin? Kung ikaw ay hindi na Pilipino, itinakwil mo na ang Pilipinas. Kasi pag ikaw ay nagpunta ng Amerika at nag-American citizen, ibig sabihin, ipinagpalit mo na ang Pilipinas. Maliban lang kung dual citizen ka, kung hindi. Isa ka ngayon tatapon ng Amerika, magiging pangkalawakan ka. Baka ikaw ay maging taong walang bansa. Mahirap yun. Pag nakita ng Amerika na ikaw ay problema nila, ikaw ay hindi karapat-dapat manatiling American citizen, o hindi ka pwedeng i-deport sa Pilipinas kasi hindi ka na Pilipino. Ipinagpalit mo na ang Pilipinas kung gano'n ang ginawa mo. Yun kung gano'n ang ginawa mo. Kung hindi mo naman, kung dual citizen ka, pwede ka pang bumalik dito. Ang problema mo lang, pagbalik mo rito, baka sa airport pa lang, huli ka na. Kasi yung warrant of arrest na kasong pinahil ni Katonyeng, may warrant of arrest ka eh. Dahil si Katonyeng nagpile ng kaso sa'yo, di ba? May warrant of arrest ka rito. Kaya pag bumalik ka rito, turista ka man o kung anumang balak mo rito, kung babalik ka, sa airport pa lang, huli ka na. So kung i-deport ka papunta rito, pwede kang mahuli sa airport. Ngayon, paano ka na ma-deport kung hindi ka na Pilipino talaga? O isang ka, di magiging pangkalawakan ka na. Iyan po yun. Inuulit ko, sa pantaho ko ito, sa akin pong opinion, kung sakaling mapatunayan na puro paninira ang ginagawa mo at mapatunayan ka sa korte ng Amerika dahil sa mga reklamo ay mga Pilipino nagpunta sa Amerika para kasuhan ka, makakasira yan sa iyong citizenship. Kung nag-a-apply ka pa lang at nasilip ng Amerika yan, delikado ka. Ngayon kung American citizen ka na, baka hindi ka rin pagkatiwalaan kasi ang record mo paninira ng tao. Mabigat yan. Yan ang dahilan kung kaya tinuturing ko na parang baka maging maharlikang pangkalawakan ka. Baka mawalan ka ng bansa pagka ganyan ka. Conforme sa kung anong status mo ngayon. Anyway, so at least meron kayong idea dyan. Huwag tularan ang ganyang klase mga tao. Ngayon, balikan natin itong Kati. Binag ba yan? Binag. Na nagpa-interview at nagchichismis na siya daw ay ino-opera ng mag-drugs. Wow. So, chismis yun. Alam nyo, napakahirap patunayan ng akusasyon kung walang magpapatunay sa sinasabi mo. Magiging 100%, 1,000% yan ay paninira, fake news. Kung wala kang pagpapatunay. Kasi alam nyo, kahit na sa korte kasi pag nililitis na ang kaso, kahit nakitang-kita mo yung tao na siya yung pumatay doon sa taong yun, hindi ka pa rin paniniwala ng korte kung ikaw lang ang magsasabi nun. Kailangan meron pang ibang tao magsasabing ikaw mismo na nagsasabing yung taong yun ay siyang pumatay, nandoon din sa site, nandoon sa lugar. Dapat 3 tao o 4. Yung biktima, yung suspect, tapos yung testigo, tapos meron pang isang testigo na magpapatunay doon sa sinasabi ng testigong nandun ka nga sa site. Kita mo nga na pangyayari. Pero kung ikaw lang ang testigo na nagsasabing kita ko siya yung gumawa ng masama, kita ko siya nag-drugs, kita ko siya yung nagnakaw, hindi pa rin paniniwalaan yun. Kailangan meron pong supporting document, meron pang suporta na testigo magpapatunay na ikaw mismo ay nandoon. Kasi marami ring fake na testigo. Iniiwasan ng korte ang fake na testigo or bayarang testigo. Kaya napakahirap ng pagpapatunay. Madali ang akusasyon. Okay? Ayan, tingin ko rito, sa galawang ito, nitong Maharlika at saka yung kahating ito, chismis na naman. Dahil nasunog sila, nawalan sa isa yung kanilang paninira kay Pangulong Marcos, ngayon si First Lady na ang tinutumbok nila.
Anong klase mga tao ito? Bahala na po kayo. Like lang po. Please like ng aking mga video dito sa MA Pinoy TV at ito, Mike Abe Opinions. Ano ha? Follow and subscribe dun sa hindi pa.